po ako sa pang-apat na kabanata mula po sa unang Korinto na ni Pablo. Kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng mga Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. At ang katiwala ay dapat maging tapat. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sinuman sa akin, ni hindi ko nga pinahahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay malinis ang aking konsensya pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang huwag ninyong higitan ang sinabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihing mas mabuti siya kaysa sa iba. Bakit sinasabi ninyong nakakahigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo at hindi nagmula sa Diyos? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Ganda naman nito. So, hindi talaga pwedeng magmamalaki. Inakala ninyo na nasa inyo na ang lahat ng inyong kailangan, na mayayaman na kayo at naghahari na sa kaharian ng Diyos nang wala kami. Sana nga'y naghahari na kayo nang makapaghari naman kaming kasama ninyo. Sa tingin ko kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong nahatulan ng mamamatay na ipinaparada sa harap ng buong mundo, sa mga tao at pati sa mga anghel, dahil sa pagngangaral namin tungkol kay Kristo. Itinuturing kaming mga hangal, ngunit kayo naman ay nag-aakalang marurunong dahil na kay Kristo na kayo. Iginagalang kayo ng mga tao, habang kami naman ay hinahamak. Maging sa oras na ito kami ay nagugutom at nauuhaw, hindi makapanamit ng maayos, mamalupitan at walang matuluyan. Nagtatrabaho kami ng husto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpala naman sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundo. Hindi ko sinusulat ang mga ito upang ipahiya kayo, kundi upang paalalahanan kayo bilang mga minamahal kong mga anak. Sapagkat kahit marami ang nag-aalaga sa inyong pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama sa pananampalataya. At ako ang inyong Ama, dahil naging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Hesus sa pamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya nakikiusap ako na tularan ninyo ako sa aking pamumuhay.
At dahil nga rito pinapapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang tungkol sa pamumuhay ko kay Kristo Jesus, na siya ring itinuturo ko sa lahat ng iglesia saan mang lugar. Ang ilan sa inyo ay nagmamataas na dahil akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung ano ang magagawa ng mga tao riyan na mayayabang magsalita, sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Ngayon, ano ang gusto ninyo? Darating ako ng galit sa inyo o darating ng mahinahon at may pag-ibig? Ito po ang salita mula po sa 4 na kabanata. So, nandito na po ako sa 5 kabanata mula sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. May nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na imoralidad. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 5. May nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, dahil maging sila ay hindi gumagawa nito. At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana ay naghinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. Kahit na wala ako riyan ng personal, nariyan naman ako sa espiritu. At sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hinatulan ko na ang taong iyon. Kaya sa pagtitipon ninyo, isipin ninyo na parang nariyan na rin ako sa espiritu at sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinaubaya ninyo kay Satanas ang taong iyon upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam ang kasabihang, ang kaunting pagpaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina? Kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi
ang kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang iniaalay tuwing pista ng paglampas ng anghel. Kaya ipagdiwang natin ang pistang ito dahil sa pamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, kundi ng tinapay na walang pampaalsa, na ang ibig sabihin ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan at kasamaan. At mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung iiwasan ninyo sila, kinakailangan nyo tagang umalis sa mundong ito. At ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon, pero mga immoral. Sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo, at magnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa kanila sa pagkain. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Ngunit tungkulin ninyo na husgahan ang mga kapatid kung tama o mali ang kanilang ginagawa, dahil sinasabi sa kasulatan, paalisin ninyo sa inyong grupo ang taong masama. Yan po ang salita, mga kaibigan. So, tungkol po sa paghusga, pwede pala tayong maghusga pero doon lang sa